Hi mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City, kadarating ko lang. Galing akong San Pablo sa bahay ng pinsan ko kasi may house blessing nga sila. Grabe ang layo. First time ko mag-drive ng motor bitaw na ako lang mag-isa na sobrang layo talaga. Kikapoy ko eh. So, sulit naman yung pagpunta ko doon dahil ako busog na busog ako. At yung mga pa-eksena ko doon talagang lumamon ako ng lumamon ng maraming litson. Watch this. Masulo ang ibon. Pangtong akong marpin. Yan ang mga karag-karag. So, last na yan, magsusumba na talaga ako para mawala yung bilbil ko ba. Pero ang sarap kasing kumain. Sarap lumamon. Tapos, may mga pakumbirag galor na mga paganito. Bitaw na libre yung mga ulam. Pagkalami. Yun. So, saka na lang ako mag-diet pag parating na si Apam. So, eto na nga ang mga latest na mga pasabog at masarap na mga maanghang na eksena na pinag-uusapan, na pinagchichismisan na mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. So habang naghihintay tayo na mga kaganapan mamaya sa Miss Universe Thailand 2025 kung sino yung kukurunahan nila, eto ang mga bonggang intriga. Yung pambato nating si Atisa Manalo sa Miss Universe 2025. Nako, nagtulungan nga ba si Atisa Manalo sa mga official na mga tourism sa Quezon Province? Ewan ko mga karag-karag kung ano talaga mga pa-issue nito. Nagsimula ito nung nagpost si Atisa Manalo, bitaw na hindi siya invited sa anong tawag nga festival na yun. So marami ang mga pati mga naglabasan na rason kung bakit hindi na-imbita si Atisa Manalo, kasi nga hindi daw kaya ng bitaw yung talent fee, kasi nga hawak na siya ng Empire PH bitaw. So may hawak na talaga sa may management na si Atisa Manalo ba. So hindi daw na kuha or medyo na mahalan sa talent fee sa pag-imbita kay Atisa Manalo, kaya yun daw yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakadalo si Atisa Manalo. At yung nilagay nga nilang mga replika kay Atisa Manalo, natawa ko mga karag-karag na unsa ba nahimo manunghurog si Atisa Manalo. Masyadong tinipid, pero siguro yun lang talaga yung nakayanan nila. So siguro yun lang yung nakayanan nila. So understood na lang napud nato ni oy. Pero yung yung magkalat bitaw sila sa social media tungkol nga dito sa mga nangyari sa hindi pagdalo ni Atisa Manalo sa festival na to ng Quezon Province, na talagang watch this. Salamat tayo sa ating Provincial Tourism Officer kay Sir Nestler Almagro. Huwag niyong i-bash dahil hindi totoo ang nakapost. Okay? Yun lang ang masasabi ko. Not to bash him, don't spoil the nyug-nyugan because we know the truth. Okay? So, hindi kailangan sagutin. Pambato man natin sa Atisa Manalo sa Miss Universe 2025. Suportahan na lang natin sa kaya na kayo magwala after the pageant, di ba? At kung hindi man nyo kayang kontrolin yung sarili nyo, pwede naman siguro mag-usap kayo in private, madam. Mga may naman siguro, may mga pinag-aralan naman siguro kayo, di ba? Yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. Mga professional man po ni sila. Buti pa yung siguro yung kagaya kung walang hindi nakapagtapos ng pag-aaral, bitaw. Marunong pa siguro tayong bitaw, kanang negosasyon bitaw in private kaysa maglantaran sa social media. Agawan ng ng fame, agawan ng engagement, agawan ng dagdag followers. Yun yung maging eksena, kung sino yung kakampi, kung sino yung kukontra. Mabuang ko yun yung ko talaga la unsa ba ni mura man ni sila mga kinamahuan. Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction ninyo, pero sa tingin ko ang sasagot niyan ay si Kitot, dahil pasabog yung boses niya nung kumanta siya. Watch this. Ano yun? Ano yun? Nawala yung ututon. Ututon. Ano yun? Fire! This girl is fire!
Daw eh. Dahil nga nun, kanta pa man ka, day, kitut. Wag yun, day. Di dyan madala sa imong kuwan, day, mong tingog, day. At ayaw, eh. Diyan ka, man kay kitut. Ano to? Ay, yung ano ba, yung pinipilit talaga niya bitawng singer siya. Layo ra jud kay sa tinuod. Di jud madala, mura jud kag boses ni Kuragan. This girl is on fire. Diyan mo mga karag-karagan. Thank you for watching. Bye-bye.